Nilapastangan nila ang lahat. Pamilya, dignidad at pangarap. Habang gumuguho ang mundo ko, nagpapakasarap ang asawa ko sa yakap ng kanyang kabit. Wala kang kwenta, sigaw niya sabay bato ng papel. Ngunit isang matapang na sampal mula sa amang pinagkaitan ang nagpatahimik sa kanila. Hindi na ako ang asawang sunod-sunuran. Babangon ako upang bawiin ang ninakaw nilang korona. Handa na ba silang lamunin ang sariling kasakiman? Nilapastangan nila ang lahat, pamilya, dignidad at pangarap. Habang gumuguho ang mundo ko, nagpapakasarap ang asawa ko sa yakap ng kanyang kabit. Wala kang kwenta, sigaw niya sabay bato ng papel. Ngunit isang matapang na sampal mula sa amang pinagkaitan ang nagpatahimik sa kanila. Hindi na ako ang asawang sunod-sunuran. Babangon ako upang bawiin ang ninakaw nilang korona. Handa na ba silang lamunin ang sariling kasakiman? Pirmahan mo na iyan, Camila. Sawa na ako sa pagmumukha mong laging amoy bawang at sibuyas. You are a burden, at wala akong balak na bitbitin ka pa sa pag-akyat ko sa rurok ng tagumpay. Ang boses ni Daniel ay kasing lamig ng hanging humahampas sa labas ng gusali. Ngunit mas matalas pa ito kaysa sa anumang kutsilyo na ginagamit ko sa kusina. Nakatayo ako sa gitna ng kanyang marangyang opisina. Basang-basa ang laylayan ng aking bestida mula sa malakas na ulan. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang plastik ng baunan na naglalaman ng mainit pang sinigang na hipon. Ang paborito niyang ulam na maingat kong niluto para sa aming ika-10 anibersaryo. Ang usok na lumalabas mula sa baunan ay tila isang meryaheng paalala ng lahat ng pagsasakripisyo ko sa loob ng isang dekada. Isang dekada ng pagiging anino, ng pagiging tahimik na katuwang, at ng pagbabaon ng sarili kong mga pangarap sa ilalim ng mga hugasin at labada. Bago ako makarating dito, tumawag si Tatay Ruben. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng sigla habang nagkukwento tungkol sa mga telang kanyang tinatabas, ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Sinabi niya sa akin na dumating ang mga tauhan ng bangko upang kumpiskahin ang aming maliit na patahian, ang tanging alaala na naiwan ng aking yumaong ina. At ang dahilan? Isang loan na hindi namin alam. Isang dokumentong may pirma ni Daniel bilang garantor na nauwi sa panloloko. Ang perang dapat sana ay pampatayo ng bagong buhay para sa aming pamilya ay naging bitag na sumakal sa dangal ng aking ama. Sa bawat salitang binitawan ni tatay, nararamdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Ngunit pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili ko na baka nagkamali lang si Daniel, baka may paliwanag siya. Ngunit heto ang paliwanag. Nakaupo sa kanyang hita si Elena, ang kanyang secretary, na laging nakangiti sa akin tuwing bumibisita ako rito. Si Elena, na ngayon ay nakasuot ng isang kulay ginto at asul na bestida, na ang bawat kurba at detalye ay pamilyar na pamilyar sa akin. Hindi ko kailangang tignan ng malapitan para malaman kung ano iyon. Iyon ang sketch number 24 mula sa aking lihim na notebook na nakatago sa ilalim ng mga gamit sa kusina. Ang disenyo na pinagpuyatan ko habang natutulog ang lahat, ang sining na tanging sa panaginip ko lang nakikitang suot ng isang reyna. Ngayon, suot ito ng babaeng sumisira sa aking tahanan. At ang aking asawa ay nakatingin sa kanya nang may paghanga na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Ito ba ang regalo mo sa akin para sa anibersaryo natin, Daniel? Tanong ko, ang boses ko ay halos isang bulong na lamang dahil sa bara sa aking lalamunan. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang mabigat na martilyo na nagwawasak sa aking dibdib. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang plastik ng baunan ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig, ang pagtapon ng mainit na sabaw sa mamahaling carpet ng opisina, ay tila ang tunog ng sarili kong kaluluwa na nagkakapira-pira. Tumawa si Elena, isang tunog na parang kaskas ng bubog sa sahig. Anniversary, look at yourself, Camila. You look like a wet rug. At ang ulam na yan, it smells so cheap, just like your father's tailor shop. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Daniel needs a woman who can represent his company, not a maid who can only sketch doodles on a greasy notebook. Hindi ko narinig ang susunod na sinabi ni Daniel. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang panlalamig ng aking mga paa at ang tila paghinto ng daloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang mga disenyong iyon, ang 300 pahina ng aking puso at kaluluwa ay ninakaw niya. Ginamit niya ang tanging bagay na nagpapatatag sa akin para pasikatin ang kanyang kabit.
Ang bawat tahi ng pangarap ko ay naging sandata niya para saktan ako. Ang mukha ni Daniel ay naging malabo sa paningin ko dahil sa mga luhang hindi ko mapigilan. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung bakit, ngunit walang salitang lumalabas sa aking mga labi. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang paulit-ulit na boses niya sa aking isipan. Wala kang kwenta. Dahan-dahan akong tumalikod, hindi na tinitignan ang papel na inabot niya. Ang bawat hakbang ko palabas ng opisina ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang hangin sa hallway ay tila nagiging masikip, at ang bawat taong nadadaanan ko ay tila nakatingin sa akin nang may pangungutya. Paglabas ko ng gusali, ang ulan ay naging mas malakas. Tila nakikiramay sa baha ng emosyon sa loob ng aking dibdib. Ang lamig ay pumasok hanggang sa aking mga buto, ngunit wala itong panama sa lamig na nararamdaman ko sa aking puso. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa makarating ako sa harap ng aming lumang patahian. Doon, sa ilalim ng isang butas-butas na tolda, nakita ko si Tatay Ruben. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng mundo. Sa kanyang mga bisig, yakap-yakap niya ang kanyang lumang makinang panahi. Ang makinang naging saksi sa aming kahirapan at sa aming maliliit na kagalakan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng karunungan, ay puno ngayon ng luha at kawalan ng pag-asa. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang lumuhod sa putikan. Kinuha ko ang kanyang nanginginig na kamay at idiniit ang aking noo sa kanyang mga palad na puno ng kalyo. Tay, patawarin niyo po ako, hikbi ko. Ang bawat patak ng ulan sa aming mga likuran ay tila isang malupit na paalala na wala na kaming matitirhan, wala na kaming negosyo, at wala na akong asawang masasandalan. Tumingin sa akin si tatay, ang kanyang mga mata ay nagtagis sa gitna ng pighati. Anak, hindi mo kasalanan na naging tapat ka sa isang taong mapanlinlang. Ang makinang ito, hindi nila ito nakuha. Hanggat may sinulid pa tayo, makakatahi tayo ng bagong bukas. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang mukha ni Elena na suot ang aking sketch number 24 ay patuloy na naglalaro. Ang galit na matagal ko nang ibinaon ay nagsimulang mag-alab, dahan-dahan, parang isang munting baga sa gitna ng bagyo. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito kay tatay. Tungkol ito sa lahat ng gabi na tiniis ko ang gutom para lang may makain si Daniel. Tungkol ito sa bawat disenyong ninakaw nila. Tumayo ako mula sa putikan, ang aking mga mata ay nakapokus sa kawalan. Ang ulan ay patuloy na pumapatak sa aking mukha. Hinuhugasan ang mga luha, ngunit hindi ang sakit. Sa sandaling iyon, isang panata ang nabuo sa aking puso. Ang bawat tahi na gagawin ko mula ngayon ay hindi na para sa iba, kundi para sa amin. Babawiin ko ang lahat. Ang bawat sentimo, ang bawat disenyo, at ang bawat piraso ng aming dignidad na tinapakan nila. Paano ko haharapin ang bukas na wala kahit isang kusing sa bulsa? Sino ang misteryosong tao na kanina pa nakamasid sa amin mula sa isang itim na sasakyan sa kabilang kalsada? At higit sa lahat, sapat ba ang 300 disenyo para pabagsakin ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan? Ang tanging sigurado ko lang, hindi na ako ang Camila na biktima. Ngayon, ako na ang Camila na lalaban. Ang bawat hininga ko ay may kasamang lasa ng alikabok at amag. Isang malupit na paalala na ang dating buhay ko na puno ng bango ng mamahaling pabango ay napalitan na ng amoy ng pagkabulok. Dahan-dahan kong inilibot ang aking paningin sa loob ng maliit na dampa na aming tinutuluyan ngayon. Ang mga dingding ay gawa sa tagpi-tagping plywood at kalawiting yero, at ang sahig ay sementong may mga bitak na tila mga sugat sa balat ng lupa. Ito ang tanging lugar na hindi nakuha ng mga kuko ni Daniel. Isang lumang bodega sa likod ng bahay ng isang malayong kamag-anak na matagal na naming hindi nakakausap. Habang hinahawakan ko ang isang lumang basahan para linisin ang makapal na dumi sa isang sirang silya, naramdaman ko ang hapdi ng aking mga palad. Ngunit ang hapding iyon ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng aking kalooban. Utang na loob, Camila. Isipin mo ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Ang mga salitang iyon ni Daniel ay tila mga multong bumubulong sa aking pandinig. Sa loob ng 10 taon, iyon ang kadenang iginapos niya sa aking leeg. Ipinaramdam niya sa akin na ang bawat butil ng kanin na kinakain ko, ang bawat damit na suot ko, ay isang utang na dapat kong bayaran ng habambuhay na pagsunod.
Ginamit niya ang aking pagiging mapagkumbaba upang gawin akong isang bilanggo sa sarili kong tahanan. Ngayon, sa gitna ng kahirapang ito, napagtanto ko na ang kalayaang ito ay may napakamahal na bayad. Ngunit marahil ito ang unang pagkakataon na makakahinga ako nang hindi humihingi ng pahintulot sa kanya. Anak, huwag mo nang piliting kuminang ang isang bagay na lumana. Magpahinga ka muna. Ang boses ni Tatay Ruben ay galing sa kabilang sulok ng silid. Nakaupo siya sa sahig, sinusubukang ayusin ang paa ng aming nag-iisang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang bawat pagkilos niya ay halatang puno ng pagtitiis. Ang makitang ganito ang aking ama, ang taong nagturo sa akin na ang dangal ay higit pa sa kayamanan, ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa aking puso. Napatigil kami nang makarinig kami ng mahihinang yabag sa labas. Ang paghampas ng aming pintuang gawa sa manipis na kahoy ay nagdulot ng isang malat na tunog sa katahimikan. Bumukas ito at bumungad sa amin ang ilang mga kapitbahay at mga dating trabahador ni tatay sa patahian. Bitbit nila ang mga supot ng kanin, ilang lata ng sardinas at ang higit na kumuha sa aking atensyon. Mga balot-balot na retaso ng tela at mga rolyo ng makukulay na sinulid. Mang Ruben, Camila, pasensya na kayo at ito lang ang kaya naming ibigay. Sabi ni Aling Maria, ang matandang mananahi na kasama ni tatay mula pa nung bata ako. Alam naming hindi kayo susuko. Ang mga telang ito baka sakaling magamit ninyo. Hindi man ito bago, pero malinis ang mga ito. Ang init ng kanilang presensya ay tila isang kumot na bumalot sa aming giniginaw na pagkatao. Sa mundong iniwan ko, ang lahat ay may kapalit. Ngunit dito, sa gitna ng mga taong halos wala ring sapat para sa kanilang sarili, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng bayanihan. Ang bawat retasong inabot nila ay hindi lang tela. Ito ay mga piraso ng pag-asa na muli naming pagtatapahi-tapahin. Pinilit kong ngumiti at nagpasalamat kahit na ang bawat salita ay parang gustong lumabas kasama ng aking mga luha. Nang makaalis na sila, dahan-dahan kong kinuha ang aking lumang maleta na tanging nailigtas ko mula sa mansyon ni Daniel. Sa ilalim ng aking mga kupas na duster, naroon ang isang itim na notebook. Ang mga gilid nito ay medyo sunog at may mga mantsa ng langis mula sa kusina, ngunit ang nilalaman nito ay buo pa rin. Dito nakatago ang natitirang 200 disenyo na hindi nahanap ni Daniel. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga guhit na tila humihinga, mga gown na hango sa mga bulaklak sa bukid, mga barong na may mga bordang parang mga ugat ng puno. Lumapit si Tatay Ruben sa akin at hinaplos ang mga pahina ng notebook. May ginto sa mga kamay mo, anak. Bulong niya nang may panginginig sa boses. Huwag mong hayaang nakawin nila pati ang iyong kaluluwa. Ang mga disenyong ito ay hindi lamang mga guhit. Ito ang iyong boses na matagal mong itinago. Gamitin mo ito. Isang biglang liwanag mula sa isang lumang telebisyon sa maliit na karinderya. Sa tapat ng aming dampa, ang kumuha sa aming atensyon. Ang tunog ng balita ay malinaw na umaabot sa amin. Ang sumisikat na fashion designer na si Elena Valdez ay maglulunsad ng kanyang pinakabagong collection sa susunod na linggo. Ayon kay Elena, ang bawat disenyo ay bunga ng kanyang sariling paghihirap at inspirasyon mula sa kanyang partner na si Daniel Reyes. Sa screen, nakita ko si Elena. Nakasuot siya ng isang makinang na terno na ang pattern ng borda ay eksaktong-eksakto sa sketch number 52 sa aking notebook. Ang disenyo na inalay ko sana para sa kaarawan ng aking ina. Ang kanyang mapaglarong ngiti at ang paraan ng kanyang paghawak sa braso ni Daniel ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Ang pag-angkin niya sa aking pinaghirapan sa harap ng buong bansa ay ang sukdulang insulto. Napahigpit ang hawak ko sa notebook hanggang sa uminit ang aking mga daliri. Ang bawat tahi ng pangarap ko ay ginagawa nilang tungtungan para sa kanilang kasikatan. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin ako kay Tatay Ruben at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong apoy na nararamdaman ko. Tay, kailangan nating magsimula. Sabi ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Hindi bukas kundi ngayon. Kinuha ko ang isang karayom at isang pulang sinulid mula sa mga retasong ibinigay ng mga kapitbahay. Ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya sa itaas ay nagbibigay ng mahahabang anino sa aming paligid. Habang sinisimulan kong itahi ang unang piraso ng tela,
naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking pagkatao. Ang bawat tusok ng karayom ay isang hakbang palayo sa aking nakaraan at isang hakbang patungo sa aking pagbawi. Ngunit sa gitna ng aming pagtatrabaho, isang hindi pamilyar na tunog ng mensahe ang nanggaling sa aking lumang cellphone na halos wala ng battery. Isang hindi kilalang numero ang nag-flash sa screen. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na para patigilin ang tibok ng puso ko. Alam ko ang ginawa ni Daniel. Hindi ka nag-iisa, Camila. Sino ang taong ito? Isa ba siyang kaibigan o isa na namang bitag na inihanda ni Daniel para tuluyan kaming pabagsakin? At sa kabila ng aming determinasyon, paano kami makakagawa ng isang obra maestra gamit lamang ang mga basahan at isang makinang panahon na tila bibigay na sa anumang sandali? Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang orasan na nagbibilang ng aming nalalabing oras. Habang tinitignan ko ang pulang sinulid na dumadaloy sa aking mga kamay, alam ko na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa tela at disenyo. Ito ay isang digmaan para sa aming pagkatao. Ang bawat tusok ng karayom sa matigas na tela ay tila tumatagos din sa aking sariling laman, isang paalala na ang pagbangon ay hindi isang madaling tula, kundi isang madugong laban. Sa loob ng aming maliit na dampa, ang init ay tila isang mabigat na kamay na pumipiga sa aking katawan. Ang tanging nagbibigay ng hangin ay isang lumang bentilador na ang tunog ay tila paghinga ng isang taong malapit ng mamatay. Ngunit sa kabila ng pawis na umaagos sa aking likod, hindi huminto ang aking mga kamay. Hawak ko ang isang piraso ng kupas na asul na tela, isang lumang kurtina na ibinigay ni Aling Maria. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, sinusubukan kong itahi ang isang pangarap mula sa mga basahan. Camila, anak, magpahinga ka muna. Kanina pa namumula ang mga mata mo. Malumanay na sabi ni Tatay Ruben habang maingat niyang tinitignan ang mga talim ng kanyang gunting. Hindi po ako pwedeng tumigil, Tay. Ang bawat oras na lumilipas ay pagkakataon para sa kanila na lalong nakawin ang pangalan natin. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ang dulo ng aking hintuturo ay may maliit na patak ng dugo mula sa maling tusok, ngunit pinunasan ko lamang ito sa aking palda at nagpatuloy. Isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang hapdi ay nagpapaalala sa akin na buhay pa ako, na hindi pa nila tuluyang napatay ang aking espiritu. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang restaurant na ang bawat pinggan ay mas mahal pa kaysa sa upa namin sa loob ng isang taon. Alam kong nagdiriwang sina Daniel at Elena. Nai-imagine ko ang tunog ng kanilang mga basong nagbabanggaan, ang halakhak ni Elena habang pinupuri ng mga tao ang kanyang mga disenyo. Ngunit alam ko rin ang totoo, ang takot na nanunuot sa kanilang mga buto dahil ang mga pahinang ninakaw nila ay nauubos na. Ang peke ay laging natatakot sa dilim dahil doon lamang lumalabas ang katotohanan. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang isang mahinang pagkatok sa aming pintuan. Pumasok si Aling Maria kasama ang kanyang anak na si Ana. Ang mukha ng bata ay puno ng lungkot, ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Camila, pasensya na kung nanggugulo kami, simula ni Aling Maria, ang kanyang boses ay tila isang humihingi ng tawad. Ang graduation ni Ana sa susunod na linggo. Wala kaming pambili ng gown, kahit man lang sana simpleng dress. Gusto ko sanang hiramin ang lumang makinang panahon ni Mang Ruben para gawan siya ng kahit ano, pero wala rin akong telang maganda. Tumingin ako kay Ana, ang 18 taong gulang, na batang puno ng pangarap ngunit ginapos ng kahirapan. Nakita ko ang sarili ko sa kanya, ang babaeng laging isinasantabi ang sariling kagandahan dahil sa kakulangan. Huwag po kayong mag-alala, Aling Maria. Ako na po ang gagawa, sabi ko nang may kasiguraduhan. Pero wala kaming pambayad sa'yo, anak. Malungkot na sagot ng matanda. Hindi po ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dangal, sagot ko. Kinuha ko ang asul na kurtina at ang ilang retasong seda na may kulay pilak. Sa loob ng aking isipan, nabuo ang isang imahe. Isang disenyong hindi matatagpuan sa anumang magazine ni Elena. Isang disenyong hango sa katatagan ng isang babaeng galing sa putikan. Magdamag kaming nagtrabaho ni Tatay Ruben. Siya ang nagtabas, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay tila sumasayaw sa ibabaw ng tela nang may presisyon na tanging ang mga taon ng karanasan ang makakapagbigay. Ako naman ang nag-asikaso sa mga detalye, ang mga maliliit na borda na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman.
Sa bawat tahi, tila inililibing ko ang aking galit at ipinapalit ang pag-asa. Nang sumapit ang umaga, isinuot ni Ana ang damit. Ang dating asul na kortina ay naging isang obra maestra. Ang kulay nito ay tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang balat at ang bawat tahi ay yumayakap sa kanyang katawan ng may paggalang. Nang humarap siya sa lumang salamin, hindi siya makapaniwala. Ang batang galing sa hirap ay biglang nagmukhang isang reynang handang harapin ang mundo. Umiyak si Aling Maria habang niyayakap ang kanyang anak. Ang pasasalamat sa kanilang mga mata ay higit pa sa anumang halaga ng ginto. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa kakayahang ibalik ang dignidad ng isang tao sa pamamagitan ng sining. Ngunit bago pa man kami makapagpahinga, isang kakaibang pangyayari ang nagpabilis sa tibok ng aking puso. Paglabas ko para kumuha ng tubig, nakita ko ang isang malaking rolyo ng tela sa tapat ng aming pinto. Ito ay isang mamahaling lace na kulay cream, ang uri ng tela na tanging ang mga elite lamang ang nakakabili. Walang note, walang pangalan, tanging ang amoy ng mamahaling pabango na tila pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko naramdaman. Sino ang nag-iwan nito? Ang tao bang nag-text sa akin kagabi? Hindi pa natatapos ang aking pagtataka ng isang malaking itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming dampa. Ang tunog ng mga gulong nito sa lupang maalikabok ay tila isang babala. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang ginang na ang bawat kilos ay puno ng awtoridad. Hawak niya ang kanyang cellphone at sa screen nito ay ang litrato ni Ana na suot ang ginawa kong damit. Isang post na tila mabilis na kumalat sa social media. Sino sa inyo ang gumawa ng damit na ito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa akin. Tumingin ako kay Tatay Ruben at pagkatapos ay bumalik sa ginang. Ako po, sagot ko ng may matatag na tinig. Nanliit ang kanyang mga mata habang tinitignan ang aming paligid. Isang henyo sa gitna ng basurahan. Gusto kong gawan mo ako ng isang gown para sa pinakamalaking gala sa bansa. At babayaran kita ng halagang hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Ito na ba ang pagkakataong hinihintay ko? O isa lamang itong mas malaking panganib? Habang nakatayo ako sa harap ng ginang, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga tao sa paligid. At sa malayo, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na dahan-dahang dumadaan. Ang sasakyan ni Daniel. Alam na ba niya? Ang ginto ay nananatiling ginto, kahit pabalutin ito ng putik at alikabok ng isang eskinita. Sa loob ng aming munting dampa na tila isang hurnong nagbabaga sa init, nakatayo si Doña Sulin, isang babaeng ang bawat hiyas sa katawan ay katumbas ng sapat na pagkain para sa buong barangay sa loob ng isang buwan. Ang kanyang mga mata, na sanay sa mga marangyang butik sa Paris at Milan, ay dahan-dahang naglalakbay sa aming mga dingding na plywood. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa mga nakasabit na disenyo sa dingding, yung panggungot siya sa kanyang mukha ay napalitan ng isang hindi may kakailang pagkamangha. Hindi ako makapaniwala, bulong niya, habang hinahawakan ng kanyang mga daliring may mamahaling singsing ang laylayan ng damit na ginawa ko para kay Ana. Ang linyang ito, ang paraan ng pagbagsak ng tela, tanging ang mga masters lamang ang nakakagawa nito. I want you to make me a gown, Iha. Something that screams power but whispers grace. Tumingin ako kay Tatay Ruben. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata, isang munting ningas na matagal nang pinatay ng kawalang katiyakan. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya, Doña Sulin. Sagot ko ng may paggalang ngunit may mataas na noo. Hindi ko ibebenta ang aking kaluluwa, ngunit gagamitin ko ang pagkakataong ito para mabawi ang aming pangalan. Habang tinatanggap ko ang unang deposito, isang halagang sapat na para pambayad sa upa at pambili ng mga dekalidad na tela, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang gusaling gawa sa salamin at bakal, isang ibang klasing bagyo ang namumuo. Bakit ba hindi ka makagawa ng bago, Elena? We are losing clients! Ang boses ni Daniel ay narinig hanggang sa labas ng kanilang marangyang studio. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang nakatingin sa mga basyong pahina sa harap ni Elena. Don't yell at me, Daniel. Naubos na ang mga sketches sa notebook na nakuha mo. Sigaw ni Elena sabay hagis ng kanyang mamahaling gunting sa pader. Puro drawing ng mga bulaklak at luma ang alam mo. You promised me a fashion empire, but you only gave me a handful of stolen ideas. Bakit hindi mo ba nakuha ang buong notebook ng babaeng yon? Wala siyang kwenta, di ba? Iyon ang sabi mo.
Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng paghamon. Ang akala ko ba ay henyo ka? But look at you now, you're just a beautiful fraud. Ang dalawang masama ay nagsisimula ng lamunin ng isa't isa. Ang kanilang relasyon, na itinayo sa pagtataksil at pagnanakaw, ay nagsisimula ng mabitak sa ilalim ng bigat ng sarili nilang kasinungalingan. Wala silang puso para sa sining, tanging ang pagkagutom sa katanyagan. Bumalik ako sa aming dampa at sinimulan ang paggawa sa gown ni Doña Sulin. Ginamit ko ang cream lace na misteryosong naiwan sa aming pinto. Ang bawat tahi ay isang panalangin. Ang bawat disenyo ay isang piraso ng aking kasaysayan. Hindi katulad ni Elena na sinusubukang gayahin ang perpeksyon. Nirespeto ko ang bawat kurba ng katawan ni Doña Sulin. Alam ko ang insecurity ng isang babaeng nagkakaedad na, at ginamit ko ang tela para yakapin ang kanyang mga kapintasan at gawin itong kagandahan. Inabot kami ng madaling araw ni Tatay Ruben. Sa gitna ng katahimikan, narinig lamang ang pag-ikot ng gulong ng makinang panahi at ang mahinahong paghinga ni Tatay habang maingat niyang tinatabas ang lining ng damit. Anak, magpahinga ka na muna. Adabtaku umaabtatanan mo muna, sabi ni Tatay, sabay abot sa akin ng isang baso ng mainit na kape. Sandali na lang po ito, Tay, sagot ko. Mula sa aking unang kinita, bumili ako ng paboritong pandesal at mainit na kape para kay Tatay. Habang pinapanood ko siyang kumakain, nang may maliit na ngiti, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera ni Daniel. Ito ang gintong sandali sa gitna ng aming paghihirap, ang simpleng pagmamahal ng pamilya. Nang dumating ang araw ng fitting, isinuot ni Doña Sulin ang gown. Pagharap niya sa aming lumang salamin, tumigil ang mundo. Ang damit ay tila naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang tindig ay tumuwid at ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. I feel respected, bulong niya. Sa mga butik ni Elena Valdez, laging pinararamdam sa akin na masyado akong mataba o masyado akong matanda para sa kanilang disenyo. Pero dito, pinaramdam mo sa akin na ako ay isang obra maestra. Inabot niya sa akin ang huling kabayaran, isang sobrang puno ng pag-asa. Bago siya umalis, kinuha ko ang isang maliit na karayom at itinext ang huling detalye sa loob ng laylayan ng damit. Isang maliit na letrang R na borda ng pulang sinulid, ang lagda ng pamilyang Reyes. Saan ko ba nakita ang letrang ito? Tanong ni Doña Sulin, tila may inaalala sa kanyang nakaraan. Parang pamilyar sa akin ang istilong ito, iha. Hindi ko muna sinagot ang kanyang tanong. Hinayaan ko ang aking gawa ang magsalita para sa akin. Nang gabing iyon, ginanap ang isang malaking charity gala. Ang lahat ng matatunog na pangalan sa industriya ay nandoon, kabilang sina Daniel at Elena na pilit na nagpapanggap na masaya sa harap ng mga camera. Ngunit ang lahat ng usap-usapan ay biglang tumigil nang pumasok si Doña Sulin. Ang kanyang cream lace gown ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, tila isang liwanag na pumatay sa lahat ng kadiliman sa paligid. Mula sa malayo, nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig. Nakilala niya ang estilo. Nakilala niya ang paraan ng pagkakabuo ng mga borda. Iyon ang estilo na tinawag niyang basura. Ang estilo ng babaeng itinapon niya sa ulan. Sa gitna ng karamihan, nagtagpo ang paningin ni Daniel at ng isang misteryosong lalaki sa kabilang bahagi ng bulwagan. Ang lalaking may hawak ng isang itim na sobre na may tatak din ng letrang R. Sino ang lalaking ito na tila nagmamasid sa bawat pagkilos ni Daniel? At ano ang gagawin ni Elena kapag nalaman niyang ang henyo na kanyang ninanakawan ay muli nang nagpapakita ng kinang? Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang, at ang unang tahi ng katarungan ay nakabaon na sa puso ng mga nagtaksil. Ang nakaraan ay hindi isang libingang sarado. Ito ay isang sugat na muling bumubukas sa bawat pagkakataong masilayan ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng mga chandelier sa engrandeng bulwagan, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap langhapin para kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa maliit na pulang titik R na nakatago sa laylayan ng gown ni Doña Sulin. Hindi iyon basta borda. Iyon ay isang sumbat, isang piraso ng kaluluwa ni Camila na pilit niyang ibinaon sa limot. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng kanyang pangalan, at ang bawat papuring naririnig niya mula sa mga panauhin
ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Daniel, you're not listening to me. Sabi ko kailangan nating lapitan si Doña Sulain at alamin kung sino ang bago niyang designer, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at insecurity. Mahigpit ang kapit niya sa braso ni Daniel. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na sa laman nito, ngunit wala itong panama sa hapdi na nararamdaman ni Daniel sa kanyang dibdib. I'm sure it's just a coincidence. Baka kung sinong hamak na mananahi lang ang nanggagaya sa akin. Coincidence? Elena, look at those stitches. Look at the way the fabric moves. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay halos isang garalgal na bulong. I know that hand. Kahit sa dilim, kilala ko ang gawa ni Camila. No one else tailors like that. No one. Sa kabilang panig ng bulwagan, ang misteryosong lalaki na may hawak ng itim na sobre ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang nakakatakot na ritmo sa katahimikan ng kanilang pag-uusap. Nang makalapit siya, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila alam ang lahat ng madidilim na lihim ni Daniel. Nang walang imik, iniabot niya ang sobre kay Daniel bago tuluyang nawala sa kumpol ng mga tao. Tila isang anino na biglang nalamon ng liwanag. Habang nangyayari ito sa mundo ng mga mayayaman, sa aming maliit na dampa, ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Nakaupo ako sa tabi ng aming lumang makinang panahi. Dahan-dahang pinupunasan ang mga bahagi nito ng langis upang hindi ito kalawangin. Ang bawat pag-ikot ng mga gear nito ay tila isang himig ng tagumpay. Sa aking tabi, mahimbing na natutulog si Tatay Ruben. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing kunot ng dati. Ang unang malaking kinita namin ay nagbigay sa amin ng hindi lang pagkain, kundi ang pagkakataong mangarap muli ng walang takot. Ngunit sa kabila ng aking kagalakan, isang alaala ang muling bumalik sa aking gunita, ang anino ng aking kahapon. Naalala ko ang gabing sinunog ni Daniel ang ilan sa aking mga sketch dahil lamang sa masarap daw ang niluto kong hapunan at dapat ay doon lang ako mag-focus. Bakit mo pa kailangang mag-isip ng mga damit, Camila? I'm already providing everything. Your job is to make sure this house is perfect for me, sabi niya noon habang pinapanood ang mga papel na nagiging abo. Sa bawat alaala, mas tumitibay ang aking paninindigan. Ang bawat piraso ng telang hinahawakan ko ngayon ay isang deklarasyon ng aking kalayaan. Dahan-dahan kong binuksan ang aking cellphone at muling binasa ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. The first stitch has been made. The pattern is unfolding. Be ready, Camila. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat hakbang ko? At ano ang laman ng itim na sobre na natanggap ni Daniel? Habang pinagmamasdan ko ang dilim sa labas ng aming bintana, naramdaman ko ang isang malakas na kabog sa aking dibdib. Ang nakaraan ay hindi na lamang isang alaala. Ito ay isang buhay na puwersa na humahabol sa amin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan sa tapat ng aming eskinita. Isang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan ang sumunod. Alam ko ang tunog na yon. Kahit ilang taon pa ang lumipas. Kilala ko ang bigat ng mga hakbang na papalapit sa aming pinto. Camila, buksan mo itong pinto. Alam kong nandyan ka. Ang boses ni Daniel ay dumadagundong sa labas, puno ng galit at desperasyon. Ang aming maliit na pinto na gawa sa manipis na kahoy ay tila nanginginig sa bawat hampas niya. Tumingin ako kay Tatay Ruben na nagising dahil sa ingay. Ang takot sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng determinasyon nang makita niya ang aking kalmado ngunit matapang na mukha. Dahan-dahan akong tumayo at lumakad patungo sa pinto. Hindi na ako ang babaeng luluhod sa harap niya. Hindi na ako ang anino na kanyang tatapakan. Sa pagbukas ko ng pinto, sasalubong sa akin ang galit ng isang lalaking nawawalan na ng kontrol. Ngunit sa likod niya, sa madilim na bahagi ng kalsada, nakita ko ang misteryosong lalaki mula sa gala, nakatayo at nanonood. Hawak ang isang recorder. Ano ang balak ni Daniel sa muli naming paghaharap? Mayroon bang mas malalim na lihim ang itim na sobre na magpapabago sa ikot ng aming kapalaran? At sino nga ba ang tunay na kakampi sa digmaang ito na tila ngayon pa lamang nagiging madugo? Akin ang lahat ng gawa mo, Camila. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Asawa pa rin kita at ang bawat sinulid na hinahawakan mo ay pag-aari ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Daniel ay parang uling na nagbabaga, itim at nakakapaso.
Nakatayo siya sa harap ng aming dampa. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang malaking insulto sa paligid naming puno ng putik at kahirapan. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng ulan, lumilikha ng isang nakakasulasok na samyo na nagpabaligtad sa aking sikmura. Binuksan ko ng mas malawak ang pinto, hindi dahil pinatutuloy ko siya, kundi dahil gusto kong makita niya ng malinaw ang bawat bitak sa aming dingding. Ang mga bitak na siya mismo ang gumawa. Nanatili akong matuwid ang tindig. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng aking saya. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na ngayon ko lang naramdaman. Isang galit na malamig at matalas. Wala ka ng asawa, Daniel. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay kasing talas ng labaha. Ang babaeng pinakasalan mo ay matagal mo nang pinatay sa bawat sampal ng iyong mga salita. Ang nakikita mo sa harap mo ngayon ay ang babaeng kinalimutan mong may sariling kaluluwa. Humakbang siya pa itaas. Ang bigat ng kanyang sapatos ay nagdulot ng isang nakakatakot na langit-ngit sa aming lumang hagdanan. Huwag mo akong pilosopuhin. I saw that gown, Camila. I saw that R signature. Sinisira mo ang pangalan ni Elena. Sinisira mo ang kumpanya ko. Binayaran ba kita para manatiling tahimik? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ibinigay? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang ibinigay mo sa akin ay ang tungkulin ng isang alipin habang ninanakaw mo ang aking mga pangarap. Ibinigay mo sa akin ang kahihiyan habang ipinangangalandakan mo ang iyong kabit. At ngayon, nagpupunta ka rito dahil natatakot ka? Natatakot ka na malaman ng mundo na ang henyo na ipinagmamalaki mo ay isang malaking kasinungalingan? Susugod sana si Daniel nang biglang tumayo si Tatay Ruben mula sa likuran ko. Hawak niya ang kanyang lumang gunting sa pananahi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa proteksyon para sa akin. Umalis ka rito, Daniel. Huwag mong dungisan ang pamamahay na ito ng iyong presensya. Hindi na namin kailangan ng iyong pera. At lalong hindi namin kailangan ng iyong pangalan. Napatigil si Daniel, ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara ng galit at pagkabigla. Dahan-dahan niyang inilabas ang itim na sobre mula sa kanyang bulsa, ang sobreng ibinigay ng misteryosong lalaki sa gala. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ito. Alam mo ba kung ano ang laman nito? Tanong niya, ang boses niya ay naging isang desperadong bulong. Laman nito ang mga dokumento ng loan na ipinangalan ko sa tatay mo. Laman nito ang ebidensya ng lahat ng ginawa ko para makuha ang kumpanya. If this goes out, Camila, babagsak ako. At kung babagsak ako, sisiguraduhin kong isasama kita sa putikan. Nasa putikan na kami, Daniel. Sagot ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya hanggang sa magkaharap na ang aming mga mukha. At dito sa putikan, natutunan naming huminga. Ikaw, kapag nahulog ka rito, malulunod ka dahil hindi ka sanay na walang tinutungtungang balikat ng iba. Isang malakas na pagkulog sa langit ang nagbigay ng isang madilim na liwanag sa aming paligid. Sa sandaling iyon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Daniel. Ang takot ng isang hari na nakitang gumuho ang kanyang palasyong gawa sa buhangin. Hindi niya inaasahan na ang babaeng dati ay hindi makatingin sa kanya, nang diretso ay siya na ngayong hahatol sa kanyang kapalaran. Dahan-dahan niyang binitawan ang sobre sa sahig. Tila ba napapaso siya rito? Magbabayad ka, Camila. Hahanapin ko ang bawat taong tumutulong sa iyo. Hahanapin ko kung sino ang nag-iwan ng telang iyon sa pinto niyo. Hinding-hindi mo mararanasan ang tagumpay na inaasam mo. Tinalikuran niya kami at mabilis na bumaba ng hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay tila pagtakas sa isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Narinig namin ang marahas na pagbukas at pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan. At ang malakas na ugong ng makina nito habang mabilis na humaharurot palayo sa aming eskinita, nag-iiwan ng usok na dahan-dahang nalamon ng dilim. Pinulot ko ang itim na sobre. Ang papel nito ay malamig at may kakaibang texture. Nang buksan ko ito, hindi lang mga dokumento ang nahanap ko. May isang maliit na note na nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Ang katarungan ay hindi lamang tinatahi, ito ay ipinaglalaban. Ang susunod na hakbang ay nasa iyong mga kamay. Sino si A? Siya ba ang misteryosong lalaki na kanina lang ay nakamasid sa amin mula sa kalsada? At bakit niya ibinigay ang mga dokumentong ito kay Daniel bago ito makarating sa akin? Isang mapanganib na laro ang nilalaro ng taong ito, at tila kami ni Daniel ang mga piyesa sa kanyang board. Nabalik lamang ako sa realidad nang marinig ko ang mahinang paghikbi ni Tatay Ruben. Niyakap ko siya ng mahigpit.
Nararamdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Tapos na po, Tay. Hindi na tayo matatakot sa kanya. Habang nakatingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan ni Daniel, naramdaman ko ang bigat ng dokumentong hawak ko. Ito ang susi para tuluyan siyang pabagsakin. Ngunit ito rin ang maaaring magdala sa amin sa mas malalim na panganib. Kinabukasan, isang hindi inaasahang balita ang gumulantang sa buong fashion industry. Ang flagship store ni Daniel Reyes ay binalot ng isang malaking iskandalo na hindi tungkol sa damit, kundi tungkol sa isang madilim na nakaraan na pilit nilang itinago. Ano ang connection ni Elena sa misteryosong lalaki? At handa na ba si Camila na gamitin ang espada na ibinigay sa kanya kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagguho ng lahat ng alaala ng kanyang nakaraan? Ang tadhana ay tila isang sinulid na dahan-dahang humahigpit sa leeg ng mga nagkasala. Hindi mo ba narinig ang balita? Everyone is talking about it. They're calling me a fraud, Daniel. Sinasira mo ang pangalan ko. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng kanilang marangyang penthouse. Ang bawat salita niya ay puno ng lason at takot. Isang kumpas ng desperasyon na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling alahas. Hawak niya ang kanyang tablet, kung saan nakabandera ang isang artikulo mula sa isang sikat na fashion blog. Isang high-profile client ang nagbalik ng gown dahil sa maling construction nito. Ang disenyo ay maganda, ngunit ang pagkakagawa ay tila minadali at walang kaluluwa. Habang nagaganap ang kaguluhan sa kabilang panig ng lungsod, ako ay nakaupo sa tabi ng bintana ng aming munting dampa. Hawak ko ang aking lumang cellphone, pinapanood ang balitang dahan-dahang lumalamon sa imperyong itinayo ni Daniel sa ibabaw ng aking mga luha. Ang aking puso ay bumibilis ang tibok, hindi dahil sa tuwa sa kanilang pagbagsak, kundi dahil sa bigat ng katarungang dahan-dahan ng dumarating. Ang bawat letra sa screen ay tila isang munting tagumpay, ngunit may kasama itong hapdi. Ang brand na minsan kong itinuring na pangarap ay dinudungisan na ngayon ng kanilang kasakiman. Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang hinihigpitan ko ang hawak sa device. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bigat ng 10 taon ng pananahimik. Ang kristal na palasyo na itinayo ni Daniel para kay Elena ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat at ang bawat lamat ay naglalabas ng baho ng kanilang katotohanan. Huwag mo akong sisihin, Elena. I gave you the sketches, didn't I? Ikaw ang hindi marunong mag-execute. Ang boses ni Daniel na narinig ko sa isang video clip na kumalat online mula sa labas ng kanilang studio ay puno ng gaslighting. You claim to be the expert. Ngayong pumapalpak ka, sa akin mo ibibintang. Ang panonood sa kanilang pag-aaway ay tila isang talinghaga ng isang bahay na itinayo sa buhangin. Walang pundasyon ang kanilang sining dahil wala silang pagmamahal sa paggawa. Naalala ko ang itinuro sa akin ni Tatay Ruben habang maingat niyang hinahawakan ang isang piraso ng koton. Anak, ang tahi ay hindi lamang para pagdugtungin ang dalawang tela. Ito ay para pagdugtungin ang puso ng mananahi at ang kaluluwa ng magsusuot. Sa mundong kinalalagyan ni Daniel at Elena, ang tahi ay para lamang sa pera at katanyagan. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang mahinahong tinig ni Tatay Ruben mula sa kusina. Camila, anak, halika rito. May gusto akong ituro sa iyo. Lumapit ako sa kanya. Sa ibabaw ng aming maliit na mesa, may isang piraso ng seda. Dahan-dahang kinuha ni Tatay ang aking kamay at ipinatong sa tela. Ito ang hidden stitch na itinuro sa akin ng lolo mo. Hindi ito nakikita sa labas, ngunit ito ang nagpapatibay sa buong istruktura. Parang tayo, anak. Maaring hindi tayo nakikita ng mundo ngayon, ngunit tayo ang nagpapatatag sa katotohanan. Ang sandaling iyon, ang init ng kamay ni Tatay at ang lambot ng seda ay ang aking golden moment. Sa gitna ng bagyong sumisira sa kumpanya ni Daniel, narito kami, tahimik na nagpapasa ng karunungan at pagmamahal. Ito ang hindi kailanman mananakaw ni Elena dahil ang sining ay hindi nakukuha sa pagpunit ng pahina mula sa notebook ng iba. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming eskinita. Hindi ito ang sasakyan ni Daniel. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakabarong, may dalang leather na bag. Sa kanyang pagkilos, bakas ang pagiging isang abogado. Ang paglakad niya patungo sa aming pinto ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa aking dibdib.
Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila isang hudyat ng bagong yugto. Pagkatok niya sa aming pinto, ang tunog ay formal at mabigat. "Magandang hapon, kayo ba si Camila Reyes?" Tanong niya nang buksan ko ang pinto. "Ako si Attorney Mateo, narito ako sa ngalan ni A. Meron kaming mahalagang dokumentong kailangang mong lagdaan tungkol sa pagbawi ng iyong mga intellectual property." Sino ba talaga si A? At bakit siya nagpapadala ng abogado para tulungan ako? Habang tinitignan ko ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag, napansin ko ang isang pamilyar na lumang litrato na nakasingit sa kanyang folder. Ang litrato ng aking ina noong kabataan niya, suot ang isang damit na may kaparehong R signature na ginagamit ko. Napaatras ako. Ang aking ina ay isang simpleng may bahay lamang, o iyon ang palaging sinasabi sa akin ni Tatay Ruben. Mayroon bang itinatagong lihim ang aming pamilya na konektado sa misteryosong tagapagtanggol na ito? Bago ko pa man maitanong ang tungkol sa litrato, isang malakas na sigaw ang nanggaling sa dulo ng eskinita. Si Elena. Nakatayo siya doon, gusot-gusot ang damit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa akin at sa abogado. "So ito pala ang plano mo, Camila? Ang agawin ang lahat sa akin gamit ang mga peking abogado?" Sigaw niya habang mabilis na lumalapit, tila isang hayop na nasugatan at handang pumatay. "Hinding-hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay ko." Ano ang gagawin ni Elena sa harap ng abogado? At ano ang tunay na ugnayan ng aking ina sa taong nagpapadala ng mga tulong na ito? Ang lamat sa kristal ay lumalaki na, at sa muling pagtatagpo namin ni Elena, ang bawat lihim ay handa na ring sumabog. "Magnanakaw ka, Camila, magnanakaw ka! Sinisira mo ang buhay namin ni Daniel dahil sa inggit." Ang boses ni Elena ay parang kaskas ng kinakalawang na yero, matinis at puno ng desperasyon. Nakatayo siya sa gitna ng aming eskinita. Ang kanyang mamahaling buhok na dati ay perpekto ang pagkakaayos, ay tila pugad na ng mga ibon dahil sa gulo. Ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang mga pisngi, nagiiwan ng mga itim na bahid na tila mga uod na gumagapang sa kanyang muka. Wala na ang kislap ng isang sikat na designer. Ang tanging natira ay ang anino ng isang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing nararamdaman ko sa tuwing binibitawan niya ang salitang magnanakaw. Ang bawat hibla ng tela sa aking katawan ay tila nag-aapoy. Ang tanging magnanakaw dito ay ang babaeng nasa harap ko. Ang babaeng kumuha ng aking asawa, ng aking mga disenyo, at ng aking katahimikan. "Umalis ka na, Elena. Wala kang makukuha dito kundi ang katotohanang ikaw ang sumira sa sarili mong buhay." Mahinahon kong sagot, bagamat ang bawat salita ko ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. "Huwag mong gamitin ang salitang inggit sa akin. Hindi kailanman maiinggit ang isang original sa isang peking replica. Ipagtatanggol ko ang brand ko, hindi mo ako mapapabagsak ng ganyan-ganyan lang." Akma siyang susugod sa akin nang mabilis na humarang si Attorney Mateo. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na naghihiwalay sa katinuan at sa kabaliwan ni Elena. "Miss Valdez, mawalang galang na po, ngunit bawat hakbang ninyo ngayon ay itatala namin bilang harassment." Ang boses ng abogado ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. "At tungkol sa sinasabi ninyong brand, narito ang mga dokumentong magpapatunay na ang mga disenyong ginamit ninyo ay pag-aari ni Mrs. Camila Reyes." Ang batas ay hindi panig sa mga magnanakaw ng sining. Napatigil si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa mga papeles na hawak ni Attorney Mateo. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang nakapanlulumong takot. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagguho ng kanyang buong mundo. Tinalikuran niya kami at mabilis na tumakbo palayo. Ang tunog ng kanyang mga heels sa semento ay tila isang mabilis na pagtakas sa isang katotohanang hindi niya matanggap. Nabalik ang katahimikan sa aming dampa, ngunit ang hangin ay nananatiling mabigat. Dahan-dahan kong nilapitan si Attorney Mateo at kinuha ang folder na hawak niya. Doon muli kong nakita ang litrato ng aking ina. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa litratong iyon, ang aking ina ay nakasuot ng isang gown na ang disenyo ay mas masalimuot at mas maganda kaysa sa anumang nagawa ko. At sa ibabang bahagi ng tela, malinaw na nakaborda ang letrang R, ang orihinal na lagda ng aming pamilya. "Attorney Mateo, bakit nasa inyo ang litratong ito ng nanay ko?"
Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig dahil sa naghalong kaba at pananabik. Tumingin si Attorney Mateo kay Tatay Ruben, na kanina patahimik sa isang sulok. Nakita ko ang pag-iwas ng tingin ni Tatay. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Camila, Pimoa, simula ni Attorney Mateo, ang iyong ina, si Rosa Reyes, ay hindi lamang isang simpleng may bahay. Siya ang the golden thread ng industriya ng fashion noong kanyang panahon. Ngunit tinalikuran niya ang lahat para sa isang tahimik na buhay. Ang taong kinakatawan ko, si A, ay ang taong hindi kailanman nakalimot sa kanyang galing. At ang katarungang ibinibigay namin sa iyo ay utang na loob namin sa iyong ina. Tumingin ako kay Tatay Ruben. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, anak, kung itinago ko sa iyo ang katotohanan. Gusto ko lang protektahan ka mula sa kalupitan ng mundong iyon, ang mundong kumuha sa kaligayahan ng iyong ina. Ang golden moment na ito, ang pagyakap ko kay Tatay habang pareho kaming lumuluha, ay ang pinakamahalagang hibla ng katotohanan na nahanap ko sa buong buhay ko. Hindi lang ako basta mananahi. Ako ay bunga ng isang dakilang sining. Ang bawat tahi ko ay dugong dumadaloy mula sa aking ina. Ngunit bago pa man namin tuluyang maiproseso ang lahat, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig namin mula sa dulo ng eskinita. Isang opisyal ng batas ang bumaba at naglakad patungo sa amin. Mrs. Camila Reyes, mayroon po kaming warrant para sa pag-aresto kay Daniel Reyes dahil sa kasong falsification of documents at large-scale fraud. Ngunit kailangan din po namin kayong isama para sa inyong statement dahil may ulat na nawawala si Daniel pagkatapos niyang matanggap ang isang misteryosong tawag, ang aking dibdib ay tila sasabog. Nawawala si Daniel? Pagkatapos ng aming huling paghaharap kagabi, ano ang nangyari sa kanya? At ano ang kinalaman ni A sa biglaang pagkawala ng aking dating asawa? Habang sumasakay ako sa sasakyan ng pulis, nakita ko ang isang itim na kotse sa malayo. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon ko nakita ang mga mata ng misteryosong lalaki mula sa gala. Isang mahinang tango ang ibinigay niya sa akin bago muling nagtaas ang salamin. Nakahanda na ba akong harapin ang madilim na bahagi ng nakaraan ng aking ina? At paano kung ang pagbawi ko sa aking dangal ay nangangahulugan din ng pagbulgar sa isang krimeng matagal nang nakabaon? Ang katarungan ay parang isang matalim na karayom. Kung hindi mo ito dahan-dahang itutusok, baka ang sarili mong puso ang mabasag nito. Sa loob ng istasyon ng pulisya, ang hangin ay puno ng amoy ng lumang papel at malamig na kape, isang kapaligirang malayo sa mabangong tela at sinulid na aking kinalakihan. Ang bawat pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame ay nagbibigay ng isang regular na ugong, tila isang mahinahong paalala ng oras na dahan-dahang nauubos. Nakaupo ako sa isang matigas na silyang kahoy. Ang aking mga kamay ay magkayakap sa aking kandungan upang itago ang kanilang panginginig. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang pinagmamasdan ng mga opisyal na pabalik-balik. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang mabilis na pagtibok ng puso. Sa harap ko, si Attorney Mateo ay tahimik na nakikipag-usap sa isang investigador. Ang bawat sulyap niya sa akin ay puno ng katiyakan, ngunit sa loob-loob ko, ang aking pagkatao ay unti-unting nagkakapira-pira. Ang tagumpay na inaasam ko ay may kasamang takot. Takot na baka sa paghahanap ko sa katarungan, ay may mas malalim pang sugat na madiskubre. Camila, kailangan mong maging matatag, bulong ni Attorney Mateo nang lumapit siya. Daniel is not just missing, he's running. Ang itim na sobrang natanggap niya ay naglalaman ng ebidensya ng kanyang ugnayan sa isang underground textile smuggling ring. At ang pinakamasakit, ginamit niya ang pangalan ng iyong ama bilang front sa mga transaksyong ito. Ang bawat salita ni Attorney Mateo ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking pagkatao. Ang aking asawa, ang lalaking minahal ko at pinagkatiwalaan, ay hindi lang ako pinagtaksilan sa pag-ibig, kundi binalak din niyang gawing bilanggo ang aking ama para sa kanyang sariling kasakiman. Ang aking dibdib ay tila sasabog sa halo-halong galit at bighati. Napatigil ang lahat nang ang pinto ng istasyon ay marahas na bumukas. Pumasok si Elena, ang kanyang mukha ay mas malala pa kaysa kanina. Ang kanyang sigaw ay bumasag sa katahimikan, isang tunog ng desperasyon na tila isang hayop na nasugatan. Nasaan si Daniel? Alam kong itinago niyo siya. Camila, ikaw ang may gawa nito. You want everything, pati ang kalayaan niya. Humarap ako sa kanya,
Hindi na may luha kundi may malamig na awtoridad. Elena, tignan mo ang sarili mo. You're fighting for a man who would trade you for a yard of silk if it meant saving his own skin. Wala rito si Daniel dahil tumakas siya. Iniwan ka niya gaya ng pag-iwan niya sa akin. Napatulala si Elena, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang pag-iyak ay naging isang mahinang hikbi. Ang tunog ng isang taong sa wakas ay natanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng katuwaan. Nakaramdam ako ng awa dahil pareho kaming biktima ng isang lalaking walang puso. Sa gitna ng kaguluhang ito, kinuha ni Attorney Mateo ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Ipinapabigay ito ni A. Sabi niya, ito ang nawawalang piraso ng iyong lakas. Ito ay isang maliit na pilak na thimble, isang didal na ginagamit sa pananahi. Ngunit hindi ito basta-basta didal. May nakaukit dito na pangalan, Rosa. Ang didal ng aking ina. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumaloy sa aking mga daliri. Ang bawat gasgas sa ibabaw nito ay tila nagkukwento ng libu-libong tahi ng pagmamahal at sakripisyo. Ito ang aking golden moment. Ang pakiramdam na ang aking ina ay kasama ko, na ang kanyang legacy ay hindi lang sa sining, kundi sa katibayan ng loob. Sino ba talaga si A, Attorney Mateo? Tanong ko habang mahigpit na hawak ang didal. Bakit niya alam ang lahat ng ito? Bakit niya ako tinutulungan? Ngumiti ng bahagya ang abogado. Ang tanging masasabi ko lang, Camila, ay minsan ang mga taong inakala nating nawala na, ay nananatiling nakamasid sa atin mula sa anino. He's someone who owes your mother his life and his soul. Bago ko pa maitanong ang kahulugan yon, isang pulis ang mabilis na lumapit sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Sir, nahanap na namin ang sasakyan ni Daniel Reyes. Iniwan ito sa gilid ng bangin malapit sa lumang bodega ng pamilya Reyes sa labas ng bayan. May bakas ng dugo sa loob, pero walang katawan. Ang aking mundo ay tila huminto. Ang lumang bodega na iyon, doon huling nagtrabaho ang aking ina bago siya pumanaw. Bakit doon pumunta si Daniel? Ito ba ay isang aksidente o isang malupit na mensahe? Habang papalabas kami ng istasyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Ang misteryosong lalaki mula sa gala ay muling nakatayo sa kabilang kalsada. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya tumango. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila itinuturo ang direksyon patungo sa bodegang iyon. Nakahanda na ba akong balikan ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit? Ano ang makikita ko sa bodegang iyon na magbabago sa tingin ko sa aking ina at kay Daniel? At ang pinakaimportanteng tanong, patay na ba talaga si Daniel? O nagsisimula pa lang ang kanyang pinakamalaking panlilinlang? Ang bawat alikabok sa bodegang ito ay may dalang alaala ng bawat patak ng pawis ni Nanay Rosa. Isang huling hantungan ng mga pangarap na pilit ibinaon, ngunit ayaw pa ring mamatay. Nakatayo ako sa harap ng kalawanging pintuan ng lumang bodega ng pamilya Reyes. Ang amoy ng luma at basang kahoy ay sumalubong sa akin, isang masangsang na samyo na tila humahalo sa amoy ng bakal at dugo. Ang paligid ay nababalot ng dilaw na police tape na sumasayaw sa ihip ng hangin, tila isang babala na ang lugar na ito ay hindi na para sa mga buhay. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay nagbibigay ng isang mahinang tunog ng pagpiga sa basang lupa. At ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bigat ng katotohanang natatakot akong malaman. Camila, maaari kang maghintay sa sasakyan. Hayaan mong ang mga pulis ang unang pumasok. Malumanay na mungkahi ni Attorney Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno rin ng pag-aalala. Kailangan kong pumasok, Attorney Mateo. Dito huling huminga ang aking ina bilang isang mananahi. At kung dito rin ang huling hantungan ni Daniel, ako ang dapat makakita. Sagot ko ng may determinasyon na nagmumula sa kailaliman ng aking mga ugat. Dahan-dahan kaming pumasok. Ang loob ng bodega ay tila isang katedral ng mga anino. Ang mga dambuhalang makinang panahon na dati ay puno ng buhay, ay nakatayo na ngayon na parang mga tahimik na bantay, nababalot ng makapal na agyo at alikabok. Ang sikat ng buwan na dumadaan sa mga butas sa bubong ay nagbibigay ng mga guhit ng liwanag na tila mga sinulid na pilak sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng sahig, malapit sa lumang cutting table ni Nanay, naroon ang mga bakas ng dugo, matingkad na pula sa ibabaw ng kulay abong semento. Naramdaman ko ang paninigas ng aking mga binti.
Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang mabilis na paghampas sa aking dibdib. Ang aking mga mata ay napako sa isang kumikinang na bagay sa tabi ng mga patak ng dugo. Lumapit ako at dahan-dahang yumuko. Iyon ang wedding ring ni Daniel. Ang gintong singsing na simbolo sana ng aming pangako ay naroon, marumi, at tila itinapon ng may matinding galit. He was here, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig. He was looking for something. Sa ilalim ng lamesa, napansin ko ang isang bahagi ng sahig na tila nakaawang. Gamit ang aking mga daliri, dahan-dahan kong iniangat ang isang piraso ng kahoy. Isang lihim na taguan. Doon nahanap ko ang isang kahon na gawa sa pelus. Nang buksan ko ito, hindi ginto o pera ang laman, kundi ang isang hindi natapos na gown. Isang obra maestra na gawa sa telang hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ito ang huling disenyo ni Nanay Rosa, ang hibla ng pag-asa. Ang paghawak ko sa telang iyon, ang lambot nito na tila balat ng sanggol, at ang kislap na tila galing sa mga bituin, ay ang aking golden moment. Sa gitna ng lahat ng dumi at karahasan ni Daniel, narito ang dalisay na sining ng aking ina. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na pumatak sa aking pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nahanap ang nawawalang piraso ng kanyang pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit siya narito, ani Attorney Mateo habang tinitignan ng gown. Daniel knew about the value of your mother's secret technique. He didn't just want to hide. He wanted to steal the last legacy of the Reyes family to pay off his debts. Napatigil ang aming pag-uusap nang makarinig kami ng isang mabigat na pagkalampag mula sa madilim na bahagi ng mezzanine. Ang tunog ng mga gumugulong na lata at ang pag-atungal ng isang taong nasasaktan ay bumasag sa katahimikan. Ang mga pulis ay mabilis na naglabas ng kanilang mga baril. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa itaas. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Hindi ito si Daniel. Ito ay si Elena. Nakatayo siya sa itaas. Ang kanyang mga kamay ay puno rin ng dugo at hawak niya ang isang bote ng thinner at isang lighter. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng kabaliwan at desperasyon. If I can't have his love and I can't have this fame, then no one will. Susunugin ko ang bodegang ito. Susunugin ko ang lahat ng alaala nyo. Elena, huwag! Maawa ka sa sarili mo! Sigaw ko habang mahigpit kong yakap ang gown ni nanay. Maawa? Who pitied me, Camila? Daniel used me and you took everything back. Hiyaw niya sabay sindi sa lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dilim, isang munting kislap na handang lumamon sa buong kasaysayan ng aming pamilya. Saan naroon si Daniel? Siya ba ang pinagmulan ng dugong nasa sahig? O si Elena ang gumawa niyon sa kanya sa gitna ng kanilang pag-aaway? At paano ko maililigtas ang huling obra maestra ni Nanay Rosa mula sa nagbabagang galit ni Elena? Sa kabilang kalsada, muling sumilip ang itim na sasakyan. Ang misteryosong lalaki, si A, ay dahan-dahang lumabas. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nakamasid. May hawak siyang isang susi at ang kanyang mukha ay sa wakas ay nalinawan ng ilaw ng mga pulis. Ang kanyang hitsura ay tila isang mas matandang version ni Daniel. Ang bawat hibla ng katotohanan ay dahan-dahang nagkakabuhol-buhol. Sino nga ba ang tunay na kaaway at sino ang tagapagligtas sa gitna ng nagbabagang panganib? Sama-sama tayong mawawala sa mundong ito, Camila. Walang maiiwan kahit ang mga basahang pangarap mo. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katinuan ng gabing iyon. Nakatayo siya sa mezzanine, ang liwanag ng lighter sa kanyang kamay ay sumasayaw sa kanyang mga mata na tila may sariling buhay. Ang bawat galaw niya ay puno ng panginginig, isang sayaw ng kamatayan sa ibabaw ng mga tuyong kahoy at gabok na tela. Ang amoy ng thinner ay lalong naging matapang, nanunuot sa aking ilong, nagbibigay ng babala na ang isang munting pagkakamali ay magiging hantungan ng aming lahat. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, at ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabilis na paghampas ng martilyo sa aking dibdib. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa huling obra maestra ni Nanay Rosa, ang hibla ng pag-asa. Ang lambot ng tela sa aking balat ay tila isang huling paalam, isang mainit na haplos ng ina sa gitna ng malamig na panganib. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo.
Hindi ko hahayaang maging abo ang tanging alaala na nagdudugtong sa akin sa aking nakaraan at sa aking hinaharap. Elena, please, mag-usap tayo ng maayos. Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig dahil sa naghalong takot at awa. Hindi ito ang solusyon. Daniel is not worth your life. Huwag mong idamay ang sining na walang kinalaman sa kasalanan niya. Sining, itong mga basahang ito ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Hiyaw ni Elena, sabay buhos ng natitirang thinner sa mga lumang rolyo ng tela sa paligid niya. He was obsessed with your mother's secret. Ginamit niya lang ako para makuha ang bodega na ito. At ngayong wala na siyang makuha, itinapon niya ako na parang basahan. Bago pa man makakilos ang mga pulis, isang malalim at baritunong boses ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng bodega. Tama na, Elena. Ang apoy ay hindi kailanman nakakabura ng katotohanan. Dahan-dahang pumasok ang misteryosong lalaki, si A. Sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight ng pulis, ang kanyang mukha ay naging malinaw. Ang pagkakahawig niya kay Daniel ay nakakapangilabot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot at karunungan na hindi kailanman magkakaroon ang aking dating asawa. Arthur? Bulong ni Attorney Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat. Arthur, ang panganay na kapatid ni Daniel? Tanong ko sa aking sarili. Ang kapatid na sinabi ni Daniel na matagal nang pumanaw sa isang aksidente. Ang katotohanan ay tila isang mabilis na agos na lumulunod sa akin. Elena, ibaba mo ang lighter na iyan, utos ni Arthur. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Ang kapatid ko ay isang anay na sumisira sa pundasyon ng pamilyang ito. Huwag mong hayaang maging anay ka rin. Alam ko kung nasaan si Daniel. At alam ko ang lahat ng ginawa niya sa iyo at kay Camila. Napatigil si Elena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang apoy ng lighter ay tila naging maliliit na lamang. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang langit-ngit ng kahoy ang narinig namin mula sa likurang bahagi ng mezzanine. Isang duguang kamay ang kumapit sa rehas. Si Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang mamahaling polo ay punit-punit at basa ng dugo. Tumingin siya sa amin ng may halong galit at desperasyon. Akin ang gown na iyan. Arthur, huwag kang makialam. Ang teknik ni Rosa ay para sa akin. Iyon ang magliligtas sa kumpanya ko. Walang kumpanyang natitira, Daniel, sagot ni Arthur habang dahan-dahang lumalapit. I bought all your debts. I own your soul now. At ang gown na iyan, iyan ay pag-aari ng tunay na tagapagmana ng mga Reyes. Dahil sa matinding galit, sinunggaban ni Daniel ang kamay ni Elena upang makuha ang lighter. Isang marahas na pagbubuno ang nangyari sa itaas. Ang tunog ng mga katawang nagbabanggaan sa lumang kahoy ay nagdulot ng isang nakakatakot na yanig sa buong bodega. Sa gitna ng kaguluhan, ang lighter ay nadulas mula sa kanilang mga kamay at nahulog sa tumpok ng telang may thinner. Sa isang saglit, ang dilaw na apoy ay sumiklab, mabilis na gumapang paitaas sa mga dingding na plywood. Ang init ay biglang sumambulat, tila isang dambuhalang hayop na nagising mula sa pagkakahimbing. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa aming paningin, itim at nakakasulasok. Camila, lumabas na tayo, sigaw ni Attorney Mateo habang hinihila ako palayo. Ngunit hindi ako makagalaw. Nakatingin ako sa itaas kung saan sina Daniel at Elena ay napapaligiran na ng apoy. Ang mukha ni Daniel ay puno ng takot, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang gown na hawak ko pa rin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na anyo ng kasakiman. Isang apoy na masunog man ang lahat, ay ayaw pa ring bumitaw. Iligtas niyo sila, sigaw ko sa mga pulis, habang ang mga luha ko ay dahan-dahang natutuyo dahil sa init. Habang papalabas kami ng nagbabagang bodega, isang malakas na pagbagsak ng bubog at kahoy ang narinig namin. Nilingon ko ang huling pagkakataon ang lugar na naging saksi sa sining ng aking ina. Arthur ay nakatayo sa labas. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng pulang liwanag ng apoy. Sino nga ba talaga siya sa buhay ni Nanay Rosa? At bakit niya hinayaang mangyari ang lahat ng ito bago siya magpakita? Ang apoy ay tila isang malupit na tagapaglinis. Tinutupok ang lahat ng puot at kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng mga abo, sapat ba ang hibla ng pag-asa na nailigtas ko upang itayo ang isang bagong simula? O mayroon pang mas malalim na lihim na nakabaon sa ilalim ng bodegang ito na hindi kayang sunugin ng anumang apoy? Ang bawat piraso ng abo na lumilipad sa hangin ay tila mga itim na talulot ng isang bulaklak
na dahan-dahang namamatay. Ngunit sa aking mga bisig, ang hibla ng pag-asa ay nananatiling malinis at buo. Isang himala sa gitna ng impyerno. Nakatayo ako sa labas ng nasusunog na bodega. Ang init ng apoy ay nararamdaman ko pa rin sa aking balat, kahit malayo na ako. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay humahalo sa iyak ng gabi, isang malakas na pag-atungal na tila humihingi ng katarungan para sa mga pusong nagkasala. Ang bawat hininga ko ay may lasa ng usok at pait, ngunit habang hinihigpitan ko ang hawak sa huling obra maestra ni Nanay Rosa, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaang matagal nang nawala sa akin. Nakaligtas sila, Camila, ngunit ang kanilang kalayaan ay tuluyan ng natupok ng apoy na sila rin ang nagsindi, mahinahong sabi ni Arthur habang nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay nababanaaga ng pulang liwanag ng apoy, at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang malalim na pagtanggap. Nakita ko sina Daniel at Elena na inilalabas ng mga bumbero mula sa gumuguhong istruktura. Si Daniel ay nakaposas na, ang kanyang mukha ay puno ng itim na uling at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging takot at pagkatalo na lamang ang natira. Si Elena naman ay tila nawala na sa sariling katinuan, paulit-ulit na bumubulong tungkol sa mga telang naging abo. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng katuwaan. Ang tanging naramdaman ko ay ang bigat ng katotohanan. Ang kasakiman ay isang bilangguan na ikaw mismo ang gumagawa ng mga rehas. Bakit mo ginawa ito, Arthur? Bakit mo kami tinulungan pagkatapos ng lahat ng taon na nagtago ka? Tanong ko habang dahan-dahang pinupunasan ang uling sa aking pisngi. Huminga ng malalim si Arthur. Ang kanyang paningin ay nakapako sa nagbabagang bodega. Ang nanay mo, si Rosa. Siya ang nagligtas sa akin noong ako ay bata pa. Noong itinaboy ako ng sarili naming ama, dahil hindi ako karapat-dapat sa pamilya, siya ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay nasa katapatan ng iyong sining. Nang mamatay siya, ipinangako ko na poprotektahan ko ang kanyang legacy mula sa sarili kong kapatid. I waited for you to find your own strength, Camilla. At ngayon, napatunayan mo na ikaw ang tunay na tagapagmana ng kanyang galing. Ang golden moment na ito, ang paghawak ni Arthur sa aking balikat habang ang unang sinag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw, ay ang hudyat ng aking muling pagsilang. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang napapalitan ng kulay rosas at gintong langit, tila isang bagong tela na inilalatag ng tadhana para sa amin. Bumalik kami sa aming maliit na dampa. Nang makita ni Tatay Ruben ang gown na nailigtas ko, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay tila nakikipag-usap sa kaluluwa ng aking ina. Bumalik na siya, anak. Ang hibla ng pag-asa ay bumalik na sa atin. Sa sumunod na linggo, sa tulong ni Arthur at Attorney Mateo, opisyal naming itinatag ang Reyes Haute Couture. Hindi na ito isang maliit na patahian sa eskinita. Ito ay isang brand na itinayo sa ibabaw ng katotohanan, dangal, at sining. Ang bawat tahi ay may kasamang kwento ng pag-asa, at ang bawat disenyo ay sumasalamin sa katatagan ng isang babaeng tumindig mula sa abo. Habang maingat kong sinusuri ang gown ni Nanay Rosa sa ilalim ng liwanag ng araw, napansin ko ang isang maliit na bulsa sa loob ng laylayan na hindi ko nakita noon. Sa loob nito ay may isang lumang sulat at isang susi na may kakaibang disenyo. Ang sulat ay para sa akin, ngunit ang nilalaman nito ay tungkol sa isang lihim na hardin sa labas ng bayan kung saan itinago ni Nanay ang kanyang pinakamahalagang koleksyon ng mga tela. Mga telang hindi nabibili ng pera. Ngunit bago ko pa man maplano ang pagpunta doon, isang marangyang imbitasyon ang dumating sa aming bagong studio. Ito ay mula sa International Fashion Council. Inimbitahan ako upang maging kinatawan ng bansa sa isang competition sa Paris, ang lugar kung saan minsan nangarap ang aking ina. Sino ang nagpadala ng aking pangalan sa council? At handa na ba akong harapin ang mundo? Ngayong alam kong may mas malalim pang lihim na naghihintay sa akin sa lihim na harden na iyon. Ang bawat sinulid ng aking buhay ay tila nagkakaroon ng bagong kulay. Ngunit ang bawat bagong tahi ay may kasama ring bagong pagsubok. Ang tadhana ay hindi pa tapos sa akin, at ang tunay na ningning ng Reyes ay magsisimula pa lamang magningning sa gitna ng mga anino ng nakaraan. Ang bawat hakbang patungo sa liwanag
ay may kasamang bigat ng mga aninong pilit tayong hinahila pabalik sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito, ang aking mga paa ay hindi na nanginginig. Nakatayo ako sa gitna ng aking bagong studio, isang malawak na silid na may matatayog na bintanang salamin, kung saan ang sikat ng araw ay malayang yumayakap sa bawat rolyo ng seda at organza. Wala na ang amoy ng bawang at tuling, ang paligid ay amoy sariwang bulaklak at bagong telang naghihintay na bigyan ng buhay. Hawak ko ang gintong imbitasyon para sa Paris. Ang mga letra nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, tila isang pangakong matagal nang nakabinbin sa langit. Camila, handa ka na ba? Ang mahinahong boses ni Arthur ay nagmula sa pintuan. Nakasandal siya doon, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, at may munting ngiti na tila nagsasabing, alam niya ang lahat ng takot na dumadaloy sa aking isipan. Hindi ko alam, Arthur, sagot ko. Dahan-dahang hinahaplos ang makinis na papel ng imbitasyon. Paris is the dream of every designer, but it feels scary. Pakiramdam ko ay isang hamak na mananahi pa rin ako mula sa eskinita na nagpapanggap na prinsesa. Lumapit si Arthur, at ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay nagbigay ng isang matatag na ritmo sa aking kaba. You are not pretending, Camila. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay dugo ng isang reyna ng sining. Ang kailangan mo na lang ay mahanap ang huling piraso ng iyong lakas. Nabatid ko ang ibig niyang sabihin. Ang susi at ang sulat na nahanap ko sa loob ng gown ni Nanay Rosa. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, narating namin ni Tatay Ruben at Arthur ang isang liblib na lugar sa paanan ng bundok, ang sinasabing lihim na Hardin. Ang dulo ng aming sasakyan ay huminto sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa bato na halos mabalot na ng mga gapos ng mga bulaklak na jasmine at gumamela. Ang katahimikan ng lugar ay binasag lamang ng mahinahong pag-awit ng mga ibon at ang kalansing ng mga dahon sa hangin. Dahan-dahan kong inilabas ang susi. Ang tunog ng mga kinakalawang na bisagra. Nang buksan ko ang pinto ay tila isang pag-ungol ng kasaysayan na dahan-dahang nagigising. Sa loob, ang amoy ng sandalwood at lumang papel ay sumalubong sa amin. Hindi ito isang bodega. Ito ay isang santuaryo. Doon sa gitna ng silid, ay nakatayo ang isang dambuhalang weaving loom, isang tradisyonal na habihan na gawa sa matigas na kahoy, at sa ibabaw nito ay may isang telang hindi pa natatapos habihin. Ito ang gintong hibla. Ang telang gawa sa pinaghalong sutla at pinong himaymay ng pinya na may kakaibang kinang na tila nanggagaling sa loob ng mga hibla mismo. Ang golden moment na ito ay nang lumapit si Tatay Ruben sa habihan. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang nanginginig na kamay sa kahoy, at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng pighati na may kasamang matinding pag-ibig. Dito niya ginugugol ang kanyang mga gabi, anak. Noong akala mo ay natutulog na siya, dito siya pumupunta para habihin ang iyong kinabukasan. Ang telang ito ang kanyang huling regalo sa iyo. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga luha, mainit at puno ng pasasalamat. Ang bawat hibla ng telang iyon ay tila may kasamang bulong ng aking ina, nagbibigay sa akin ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kumpanya o katanyagan. Sa sandaling iyon, ang aking pag-aalinlangan tungkol sa Paris ay naglaho. Dadalhin ko ang habing ito. Dadalhin ko ang puso ng aking ina sa harap ng buong mundo. Aayos ka lang ba, anak? Tanong ni tatay, habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang aking mga mata. Ang haplos ng kanyang magaspang na palad ay ang pinaka-importanting mitya ng aking katatagan. Habang maingat naming inililigpit ang mga gamit sa loob ng maliit na bahay, may nahanap akong isa pang lumang kahon sa ilalim ng habihan. Laman nito ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupang iyon at ang isang lumang litrato ni Arthur noong siya ay bata pa, kasama ang aking ina. Ang petsa sa likod ay nagpapakita na bago pa man kami ipanganak ni Daniel, mayroon ng malalim na ugnayan ang pamilya Reyes at si Arthur. Arthur, bakit may litrato ka kasama ang nanay ko? Tanong ko habang ipinapakita ang lumang papel. Ang kayang mukha ni Arthur ay biglang naging seryoso. Ang kanyang paningin ay lumayo, tila bumabalik sa isang panahong pilit na ibinaon sa limot. Camila, may mga bagay na mas mabuting malaman mo kapag tapos na ang competition sa Paris. Ngunit isa lang ang masisiguro ko. Ang pagtulong ko sa iyo ay hindi lang dahil sa utang na loob. Ito ay dahil sa isang pangako na ginawa ko 3 dekada na ang nakalilipas. Bago ko pa man siya mapilit na magsalita, isang mahinang kaluskos ang narinig namin mula sa makapal na halaman sa labas ng bahay.
Ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan ay nagbigay ng hudyat na may ibang tao sa paligid. Ang mga pulis na kasama namin ay mabilis na kumilos, ngunit ang anino ay mabilis na nawala sa kakahuyan. Sino ang nagmamasid sa amin sa gitna ng liblib na lugar na ito? Mayroon pa bang ibang nakakaalam tungkol sa lihim na hardin ni Nanay Rosa? At ang lihim ba na itinatago ni Arthur ay magiging tulay sa aking tagumpay? O ito ang magiging mitya ng isang panibagong trahedya na wawasak sa aking tiwala? Habang pabalik kami sa lungsod, ang hawak kong gintong imbitasyon ay tila naging mas mabigat. Ang pintuan ng aking mga pangarap ay dahan-dahan nang bumubukas. Ngunit sa bawat siwang ng liwanag, may mga mata sa dilim na naghihintay ng aking pagkakamali. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa Paris ay tila mga malamig na mata na humuhusga sa bawat hibla ng aking pagkatao. Isang lungsod na puno ng karangyaan, ngunit walang init ng tahanan na aking kinalakihan. Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak na backstage na amoy mamahaling spray sa buhok at pinaghalong kaba ng mga tanyag na designer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ingay ng mga mabilis na hakbang sa sahig at ang bulungan sa mga wikang hindi ko lubos na nauunawaan ay tila isang malakas na agos na gustong lumunod sa akin. Hawak ko ang aking gintong hibla na gown, ang telang hinabi ng aking ina sa dilim, at sa ilalim ng mga puting ilaw ng Paris. Ang kinang nito ay tila isang munting bituin na pilit na kumakawala sa kadiliman. You look tense, Camilla. Breathe. Paris is just another stage, but your talent is the only truth here. Mahinahong bulong ni Arthur, habang inaayos niya ang pagkakatupi ng aking collar. Arthur, tignan mo sila. Turo ko sa mga dambuhalang brand na nasa paligid namin. Ang bawat tahi nila ay ginawa ng mga makina sa malalaking factory. Ang sa akin ay gawa lamang sa isang maliit na habihan sa paanan ng bundok. Baka pagtawanan lang nila ang gawa ng isang probinsyana. Huminga ng malalim si Arthur. Ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan, na tila ba nakikita na niya ang dulo ng gabing ito. Iyon ang hindi nila alam, Camilla. Ang imperfection ng gawa ng kamay ay ang perfeksyon ng kaluluwa. Iyan ang wala sa kanila. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang papalapit na ang oras ng aking pagtatanghal. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabilis na paghampas ng sinulid sa tela. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Tatay Ruben. Ang kanyang boses na puno ng pagpiyok dahil sa kagalakan ay naging mitya ng aking katatagan. Anak, kahit nasaan ka man, ang bawat tahi mo ay may kasamang dasal ko. Huwag kang matakot, dahil ang nanay mo ang may hawak ng karayom mo ngayon. Ang golden moment na ito, ang pakikinig sa boses ni Tatay, habang tinitignan ko ang aking sarili sa isang dambuhalang salamin, ay ang sandaling naramdaman ko, ang tunay na kapangyarihan ng aking pinagmulan. Hindi ako nag-iisa. Bitbit ko ang bawat sakripisyo ng aking ama, ang bawat pangarap ng aking ina, at ang bawat luhang ibinuhos ko sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan kong hinaplos ang laylayan ng gown, at naramdaman ko ang init ng gintong hibla. Ito ang aking sandata. Nang tawagin ang pangalang Camilla Reyes ng Pilipinas, ang buong bulwagan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Paglabas ng aking modelo na suot ang gown, ang bawat hakbang niya sa runway ay tila isang tula na dahan-dahang binabasa. Ang gintong hibla ay kumikinang sa bawat galaw, nagbibigay ng isang liwanag na tila hindi nanggagaling sa mga spotlight, kundi sa loob mismo ng tela. Narinig ko ang mahihinang singhap ng pagkamangha mula sa mga hurado. Ang sining na itinuring ni Daniel na basura ay naging sentro ng atensyon ng buong mundo. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang pamilyar na mukha ang nakita ko sa front row. Isang babaeng nakasuot ng itim na belo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pait. Si Elena. Paano siya nakarating dito? Paano niya nagawang takasan ang mga kasong kinakaharap niya sa Pilipinas? Bago pa man matapos ang palakpakan, isang lalaking naka-uniforme ng international security ang lumapit kay Arthur at bumulong. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Arthur. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Camilla, kailangan nating umalis pagkatapos nito. Mabilis na sabi ni Arthur nang makalapit siya sa akin sa backstage. Hindi pa tapos si Daniel, ang huling transaksyon na ginawa niya, ang mga taong kinalaban niya, nandito sila sa Paris at ikaw ang ginagawa nilang pain para lumabas ang kapatid ko. Naramdaman ko ang mabilis na panlalamig ng aking mga paa.
Ang tagumpay na aking nakamit ay biglang nabalot ng isang madilim na panganib. Ang Paris na inakala kong hantungan ng aking mga pangarap ay tila nagiging isang malaking bitag. Ano ang balak ni Elena at bakit siya nandito? Nasaan si Daniel at anong uri ng panganib ang dala ng mga taong humahabol sa kanya? Habang hawak ko ang tropeyo ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang malakas na yanig sa labas ng gusali. Ang tunog ng pagbasag ng mga salamin at ang sigawan ng mga tao ay nagsimulang mamayani. Nakahanda na ba akong isakripisyo ang lahat ng aking narating para sa kaligtasan ng pamilyang natitira sa akin? At ano ang lihim ni Arthur na tila konektado sa mga taong naghahanap kay Daniel? Ang sinulid ng aking tadhana ay muling humihigpit at sa pagkakataong ito, ang dugo ay maaaring dumanak sa gitna ng mga mamahaling tela. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng bulwagan ng subasta ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng aking pagluha, isang paglakad patungo sa trono na pilit nilang ipinagkait sa akin. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang hangin ay amoy lumang pera at kapangyarihan, nakatayo ang mga tao na dating tumitingin sa akin nang may pangungutya. Ang bawat bulong nila ay tila isang mahinahong hangin na nagdadala ng aking tagumpay mula sa Paris pabalik dito sa aking tinubuang lupa. Ang tropeyo ng aking pagkapanalo ay hindi lamang isang estatwa. Ito ang aking kalasag laban sa mga mapanuring mata ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kinang ng aking paligid, ang tanging hinahanap ko ay ang kaligtasan ng aking pamilya pagkatapos ng madugong gabi sa Paris. It's time, Camila. Ang lahat ng kumpiskadong ari-arian ni Daniel, kabilang ang flagship store at ang pabrika, ay isusubasta na ngayon. Mahinahong paalala ni Attorney Mateo habang inaayos niya ang kanyang mga dokumento. Tumabi sa akin si Arthur. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi ng katinuan. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagtatapos ng isang mahabang digmaan. Huwag kang mag-alala, Camila. Ang mga taong naghasik ng gulo sa Paris ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ngayong araw, ang tanging kailangan mong gawin ay bawiin ang corona na matagal ng pag-aring mga Reyes. Nagsimula ang bidding. Ang bawat pagtaas ng presyo ay tila isang tibok ng aking puso. Mabilis, matatag, at puno ng determinasyon. Nakita ko si Daniel sa isang sulok ng silid, nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon. Wala nang ningning, wala nang yabang. Wala sa tabi niya si Elena. Balita ko ay tuluyan na itong nilamon ng sariling takot at nasa loob na ng isang institusyon. Ang bawat sulyap ni Daniel sa akin ay puno ng pait at pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang mga luha. Nang umabot ang halaga sa isang puntong wala nang makatapat, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. 100,000,000, ang boses ko ay hindi nanginginig, kasing linaw ng kristal at kasing talas ng aking gunting. Nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel ng auctioneer ay tila ang tunog ng huling pako sa kabaong ng paghahari-harian ni Daniel. Sold to Miss Camila Reyes. Ang golden moment na ito ay nang lumabas kami ng bulwagan at tumungo sa aming lumang patahian. Kasama ko si Tatay Ruben, na ngayon ay nakasuot ng isang disenteng barong na ako mismo ang nagtahi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bagong karatula na ipinakabit ko. Reyes, ang buhay na hibla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan at ang kanyang mga kamay, bagamat nanginginig, ay puno ng kapayapaan. Anak, ang nanay mo. Nakikita ko siya sa iyo ngayon. Hindi lang ang galing niya, kundi ang kanyang puso. Niyakap ko si tatay ng mahigpit. Nararamdaman ang bawat sakripisyo niya sa loob ng maraming taon. Ito ang tunay na vegan, hindi ang mga mamahaling tela sa Paris, kundi ang muling pagsasama ng aming pamilya sa ilalim ng isang marangal na pangalan. Bago matapos ang araw, humingi ng pagkakataon si Daniel na makausap ako sa labas ng studio. Nakatayo siya doon, gusot-gusot ang suot, ang kanyang anino ay tila isang basahan sa semento. Camila, patawarin mo ako. I lost everything. Ang akala ko, ang pera at katanyagan ang magpapatatag sa akin. Pero ngayon, wala na akong kahit ano. Baka naman pwedeng bigyan mo ako ng kahit anong posisyon sa pabrika? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala na akong nararamdamang galit. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong hindi kailanman natutong magpahalaga sa tunay na ginto. Daniel, ang bawat tahi ng kumpanyang ito ay bunga ng pagmamahal at katapatan. Bagay na hindi mo kailanman maiintindihan.
Ang itinapon mong basura noon, siya nang nagmamay-ari sa iyo ngayon. Pero hindi kita bibilhin. Wala kang kwenta sa mundong itinayo ko. Tinalikuran ko siya, hindi na nililingon ang kanyang mga hikbi. Sa bawat hakbang ko palayo, naramdaman ko ang pagluwag ng bawat buhol sa aking dibdib. Ang corona ay hindi isang bagay na isinusuot sa ulo. Ito ay ang dignidad na daladala mo sa bawat araw ng iyong buhay. Sa paglubog ng araw, habang nakatayo kami ni Arthur sa balcony ng bagong studio, iniabot niya sa akin ang isang huling sobre. Ito na ang huling lihim, Camila. Ang dahilan kung bakit ang nanay mo ay tinalikuran ng lahat. Binuksan ko ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang dokumento ng kasal. Hindi ang kasal ni nanay kay Tatay Ruben, kundi ang isang kasunduan na nag-uugnay sa pamilya Reyes sa isang mas malaking lihim na maaaring magpabago sa aming buong hinaharap. Ano ang nilalaman ng kasunduang ito? At paano nito maapektuhan ang ugnayan namin ni Arthur ngayong nahanap ko na ang aking binyen? Ang bawat tahi ng aking tadhana ay tila nagkakaroon ng isang panibagong kulay at sa pagtatapos ng kabanatang ito, isang bagong simula ang handa ng ihayag. Ang bawat sinulid sa mundong ito ay may kani-kaniyang hantungan at sa wakas, ang hibla ng aking buhay ay nakatagpo na ng kanyang kapayapaan sa gitna ng mga tahi ng katotohanan. Nakatayo ako sa gitna ng lihim na hardin ni Nanay Rosa, na ngayon ay hindi na lamang isang taguan ng mga lihim, kundi isang paaralan para sa mga nagnanais matuto ng sining ng tradisyonal na paghahabi. Ang amoy ng sariwang jasmine at ang mahinahong huni ng hangin sa mga puno ay tila isang oyay na nagpapatulog sa lahat ng galit at pait ng aking nakaraan. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa aking mga kamay, na ngayon ay hindi na lamang nakakuyom sa galit, kundi nakabukas para sa mga bagong pangarap. Camila, tapos na ang huling batch ng mga tela. Ang ganda ng kinalabasan, anak, masayang sabi ni Tatay Ruben. Habang naglalakad siya patungo sa akin, bitbit ang isang rolyo ng telang kulay ginto. Ang kanyang mukha ay puno ng kalusugan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan, na hindi kayang tapatan ng anumang kayamanan. Ang makita siyang muling tumatawa sa tabi ng habihan ng aking ina ay ang pinakamalaking katarungang nakamit ko. Nakalimutan ko na ba si Daniel at Elena? Ang sagot ay hindi, ngunit hindi na sila bahagi ng aking pagkatao. Ang bawat sugat na iniwan nila ay naging mga pilat na nagpapaalala sa akin ng aking katatagan. Pinatawad ko na ang aking sarili sa mga taon na hinayaan kong tapakan nila ang aking dignidad. Tungkol kay Daniel, ang huling balita ko ay namumuhay siya sa isang maliit na bayan, nagtatrabaho bilang isang kargador. Isang malayo at masakit na realidad mula sa marangyang buhay na kinuha niya sa iba. Si Elena naman ay nananatili sa loob ng ospital. Patuloy na nakikipaglaban sa mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Hindi ko sila pinatawad upang maging magkaibigan muli, kundi upang palayain ang aking puso mula sa bilangguan ng puot. Ang kasunduang yon, ang huling lihim ni nanay, bulong ko habang nakatingin kay Arthur na papalapit sa amin. Ang dokumentong ibinigay niya ay isang pangako ng proteksyon, isang kasunduan na ang sining ng pamilya Reyes ay mananatiling buhay sa pamamagitan ng mga taong tunay na nagmamahal sa sining, at si Arthur ang naging tapat na tagapagbantay ng pangakong iyon sa loob ng 3 dekada. Nahanap mo na ba ang binyen mo, Camila? Tanong ni Arthur, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Higit pa sa binyen, Arthur, nahanap ko ang sarili ko, sagot ko ng may ngiti. Ang pagmamahal ay hindi dapat nakakasakal, at ang sining ay hindi dapat ninanakaw. Ang tunay na tagumpay ay ang pagtulog sa gabi na malinis ang iyong konsensya at ang pagising sa umaga na may pusong handang tumulong sa iba. Ang golden moment ng aking buhay ay hindi ang pagkapanalo sa Paris, kundi ang sandaling ito, ang pagkakaupo naming 3 sa ilalim ng puno ng Nara, pinapanood ang mga bagong mag-aaral na maingat na humahawak sa mga sinulid. Ang Reyes Haute Couture ay hindi na lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa bawat babaeng sinabihan na wala silang kwento, sa bawat anak na pilit itinatago ang kanilang galing, at sa bawat amang nagsakripisyo para sa pangarap ng kanyang pamilya. Ang aral na nais kong iwanan sa inyong mga nakikinig ay simple. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng taong hindi kayo kayang mahalin ng tama. Kayo ay isang obra maestra na dahan-dahang hinahabi ng tadhana. Maaaring may mga tahi na magulo. Maaaring may mga sinulid na mapuputol.
Ngunit hanggat hawak ninyo ang karayom ng inyong paninindigan, kaya ninyong tahiin ang isang bukas na mas maliwanag pa sa anumang ginto. Pang-apat hibla ay pahata. Ang bawat tahi ay may kwento. At ang kwento ko, bagamat nagsimula sa ulan at putik, ay nagtatapos sa isang makulay at matatag na habi ng tagumpay at pag-asa.